Magandang gabi. Ang kawawang cowboy, may baril walang bala, may bulsa wala namang pera. Ang kawawang cowboy, yan po. That is the the pinakamaigsing description na mabibigay ko kung bakit nag-resign si Gabriel Babes Singson mula sa Independent Commission on Infrastructure. At sinasabi niya, wala kulang sa pondo, hindi sila magkaroon ng tao na gusto kunin nila. Definitely kulang. At saka sa batas, wala po sila sa batas. Hindi sila binigyan ng kapangyarihan. Ang dapat na kapangyarihan nila sa batas ay yung tinatawag na na kapangyarihan sa pagpapatawag sa mga testigo na gusto na ipapatawag. Yan po ang wala silang kapangyarihan. So, kumbaga, binuo lamang sila ng isang utos ni BBM. Hoy, umupo ka dyan. Mag-imbestiga kayo sa mga nangyari sa mga baha na panahon ng 2022 hanggang 2025. So, hanggang dyan lamang po yung kanilang mandato nila. Pero mandato lang yan galing kay BBM. At dahil po dyan, ay dahil po dyan ay hindi pwedeng persahin, hindi pwedeng pilitin ng ICI na dumalo ang kahit sinong testigo na gusto nila. Lalo pa itong ang mangyari niyan on the basis of consent na lang. Kung papayag ang congressman pinatag nila, pupunta. Kung ayaw, wala ka magagawa. Nagmamayabang ito naman kasi si Attorney Brian Hosaka. Nagpapalabas, pinapaano niya sa mga niluloko mo, Brian, ang mga Pilipino eh. Abogado ka pa naman, hindi mo ba alam na walang kapangyarihan ng ICI? Tapos noon nagsasalita ka na ipakontem-kontem mo kung sino-sino. Si Saldico, ipakokontem mo. O hindi ka naman nagsasalita na kung hindi dadalo si Sandro Marcos at saka si Romualdez ay ipakontem mo. Kaya mahirap po yun. Ang pakiusap ko po sa lahat ng abogado, magiging tapat naman kayo sa tao kahit na sabihin natin hindi niyo po sila kliyente. Sa tao po nagmula ang kapangyarihan ng mga abogado. Oo, kinakailangan makapasa ka muna sa bar exam. Pero, pag nandun ka na, nakapasa ka na sa bar exam, utos ng tao sa Supreme Court na bigyan ng lisensya ang mga nakapasa sa bar exam. At utos din ng tao na binibigyan ng kapangyarihan ng Supreme Court kung sino sa mga abogado nang pwedeng i-disbar o tanggalin, kagaya ko, tinanggalan ako lisensya. Pero utos din ng tao sa Constitution na kung magtanggal kayo ay dapat nakabase sa konsensya at ebidensya. Nais ko lang sabihin, itong si Brian Hosaka, hindi ka ba nag-iisip sa konsensya mo? Abogado ka. Spokesman ka at saka executive director ng ICI. Ang binabanggit mong hindi dadalo ay ikukontem. Punyeta, mali po kayo. Ito naman, si Pulong, pinatawag, hindi dumalo. Ang katwiran niya, of course, kahit sinong abogado, ikakatwiran yun. Wala namang kapangyarihan niyang ICI, bakit pa ako pupunta dyan? Iyan ang kasabihan dyan na walang batas kasi binuo lamang ng presidente. Hindi po batas ang mga panulat ng presidente para mag-utos ko anong gagawin. Kasi ang kapangyarihan ng presidente ay para lamang sa pagpapatupad ng batas. Kasama pa rin po sa kanyang mandato ng mga Pilipino na sa pagpapatupad ng batas yung tinatawag na pagbubuo ng mga komisyon sa pag-imbestiga.
Tingnan natin. Sandali. Tingnan natin. May nagsabi na si Senator Bato daw ay live. Tingnan natin on live ni Bato. Tingnan natin sandali Live daw si Bato eh. Hindi ko nakita ito live ni Bato. Nagilapin natin. Wala ko nakita ang live eh. Baka tinuturo mong Bato, ako yun. Okay. So, chinek ko po ang Pogi ay hindi po naka-live si Senator Bato. So, patuloy tayo dito ngayon sa ICI nito. So, si Pulong, hindi dumalo. Katwiran ni Pulong ay, bakit nyo papatawag? Wala naman kayo kapangyarihan sa mga congressman. Kagaya ko. So, kita mo, pangalawang katwiran niya, kaya ano mga inimbestigahan ninyo? Ang utos sa inyo mag-imbestiga ng flood control projects sa 2022 hanggang 2025. Ano ba naman ang project nyo sa akin? 2019. Walang direksyon. Ang problema kasi dyan, nasa totoong kwento lang dyan, ay ginagamit ni Bato, ginagamit nila ni Lisa Marcos at saka BBM, kasabwat si Romualdez, kasabwat yung mga karamihan sa makakaliwa kagaya kay Congressman Party List Tinio sa Axe Teachers ba siya? Napapagamit ka, tol. Bakit mo imbestigahan si Pulong Duterte? Wala naman siyang ghost project doon. At hindi kasama sa imbestigahan sa ICI. Ang pinag-usapan dito yung flood control ni BBM. Ginagawa mo, nagpapagamit ka rin, Mr. Tinio, nagpapagamit ka na pangdepensa ng mga Marcos at saka Romualdez na papalabasin na para humina yung atake sa inyo ng tao patungkol sa mga baha na inyong niremedyo ay papalabasin mo na si Duterte marami ring budget na problema. Marami din flood control ng problema. For all you know, napakaganda po ng flood control projects ni Duterte Pulong doon. Kaya, tigilan nyo na nga, magtumutok na nga tayo, ginugulo yung investigasyon sa flood control eh. Sinasalaksak ninyo yung mga, kay Duterte nagsimulan, kaya mga argumento ni Trillanes yan. Na isang bayarin din binabayaran ni Lisa Araneta Marcos. At ganun din si Akbayan, Risa Hontiveros. Akalain mo mag-imbestiga sa Blue Ribbon Committee tungkol sa flood control, lagi niyang dinidiin na hinihingi niyang ebidensya kay Diskaya. Yung mga project nyo mula 2016 hanggang 2022, gusto mo sampal si Risa Hontiveros eh. Magkano ba nawala sa panahon ni Duterte? Maximum na pundo lang. May pundo siya na 90 billion, 70 billion. May pundo na pinakamalaking pundo ni Duterte nang umalis siya, 2022, ay pinaghatian pala ni Bongbong Marcos yun, which was 128 billion lang. So kaya wala po kayong katwiran. Tutukan na natin mo ng billion-billion na nawawala. Yung mga pitsi-pitsi, pinatupag mo Risa Hontiveros. Halata ka, bakit hindi ka tumitira sa flood control sa ngayon? Bakit hindi ka tumitira kay BBM? Ha, Risa? Mahingi ko lang ang sagot mo, ang opinion mo. Bakit hindi ka tumitira laban kay BBM? Kayo mga akbayan. O, di ba? O si Chelo Jokno. Bakit hindi kayo tumitira kay BBM? Tumitira lamang kayo kay Duterte. Ito pa to si isang ngiwi din ito, si Percy Sindanya. O, bakit hindi titirahin si BBM? Tira lamang kay Duterte. Kaya tuloy wala sumasali sa inyong mga rally-rally kasi marami sa mga hindi lang DDS po ang gusto sana magsuporta sa pagpa-resign kay BBM. Marami pang iba dyan. Ang kayo, i-resign si BBM, mag-resign ni Sara. Anong kinalaman ni Sara dyan?
Mga bubo talaga kayo, mga UP graduate pa naman kayo, mga bubo kayo. Paano na mananalo kagaya ni Mao Zedong? Magkaaway si Mao Zedong tsaka si Chiang Kai-shek. Di para mananalo ang China laban sa Japanese Imperial Army ay nagsama si Chiang Kai-shek at saka si Mao Zedong. Nung matalo ng Japan at napataboy ng mga Hapon mula sa China, ay nag-away na naman, saka na lang nag-away si Mao Zedong at saka si Chiang Kai-shek. Natalo si Chiang Kai-shek. Kaya tumakbo si Chiang Kai-shek sa Taiwan. Yan po yung kwento ng Taiwan. Dapat ganun ang gagawin muna natin. Magsama-sama muna tayo lahat ng ayaw sa mga flood control. Tanggalin mo na yung ugat ng flood control, yung mastermind. Kasi hindi naman to si Saldico mastermind. Hindi naman to. It takes a genius, sabi pa nga ni Attorney Tony Lavinia na professor sa UP College of Law. It takes a genius to create the scenario ng flood control projects. At taningin nyo ba, genius sa Saldico? Sabihin ko na genius. Matalino. Kasi yumaman nga eh. Yan ang sukatan ng katotohanan ng kung ano gado katalinong tao. Kung yumaman ka, genius ka. Kahit sabihin pa natin, katusuhan ginamit. Pero ang tanong, bakit nagawa ni Saldico na bawal naman sa batas? Kung bawal sa batas at nagawa ng tao, ay ibig sabihin, ang pinakamas mataas ang may bindisyon yan. Tanong, bakit si Bryce Hernandez? Kasama si Engineer JP Mendoza. Kasama si Henry Alcantara. O isama mo din si Roberto Bernardo na USEC ng DPWH. Bakit? Bakit nakayanan nila sa dibdib nila na magpagawa ng project na hindi tinatayo? At gagamitin nila yung lisensya ng mga kontrolado nila na contractor, kagaya kay Sally Santos na may-ari ng Sims Construction, kagaya kay Wawa Builders. Bakit? Tanong ko, bakit nakayanan nila magpatayo ng programa na GHOST? Hindi itatayo. Bakit nakayanan nila? At maningil sila ng buo. Isa lang po ang rason, dahil si Marcos sa likod. Utos ni Romualdez yun. Tandaan nyo yan. Wala pong engineer na kayang gawin yun kung walang tao na kasing lakas ng kapangyarihan na nasa likod nila. Siyempre, yung mga engineer, sila Bryce, bigyan din sila ng share. Kumikita. Hundreds of millions. Pagkatapos, kapalit dyan, sa pagsagawa nila, pag-implement nila, at pagbabayad, ay kukuha rin na malaki sila ni Bongbong Marcos. Kaya nga, dyan kumukuha si Saldico ng kanyang pangkuta na 2 billion a month. Kaya, sa akusasyon ni Saldico laban kay Sandro Marcos na mas kamukha ni Bongdasa kaysa kay BBM, ay kumuha siya ng insertion na 50.9 billion. Tapos ito naman, na-discover naman ng Philippine Center for Investigative Journalism na pinakamalaking allocable na budget ng mga flood control, si Saldico at si Romualdez. 15 billion at saka 14 billion. Ang far third sa kanila ay 10 billion lang. So bakit ganoon? At nung umapir ka sa ICI, nako, wala rin. Mamaya natin tackle si Sandro ko. Talakay mo natin si Singson. Si Singson po, ang katotoong dahilan po niyan, sabi niya, ang official statement niya, para akong kawawang kuboy, may baril kami, walang bala. Ganun na nangyari. Sundalo kami, walang armas. Ganun na nangyari kaya siya nag-resign. Tapos ultimo daw mga kulang na sabihin na wala silang bond paper. Wala silang hindi sila makapag-hire ng mga abogado na magtutulong sa kanila. Bakit ganon? Ay siya lang po ang ibig sabihin yan. Si BBM ay kunwari na lang na merong ICI. Pero hindi niya sinusuportahan ng maraming pundo para gamitin sa pagbabayad ng mga abogado. Kailangan niya sa ganung kalaking investigasyon. Imaginin mo, isang abogado sa isang kaso, sabihin natin kada kaso pwede na. Ilang kaso yan?
Ilang flood control projects yan? We are talking here about 8,000 flood control projects. Kailangan mo 8,000 na abogado tututok sa kada isang kaso. Ganun po kalaki yan. Ganun po karami ang trabaho ng ICI. Kaya, kulang na lang sabihin ni Babe Singson, mamamatay ako pag dito ako. Gagawin pa akong washing machine. Oh, anong ibig sabihin nun na sinasabi text niya kay Igay Irese. Sabi ni Igay Irese na congressman ng Caloocan, nag-text sa kanya na ginagawa daw sila doon na washing machine. Washing machine ng mga dirty linens, ng mga dumi. Sino ba mga dumi? Ay di, yung mga nakaupo. Si Boss, si BBM, at saka si Romualdez. Tapos, sinadya naman nila na kasi may maingay silang kasama, malapit na kasi magkaroon ng bicameral conference committee na titingnan ng budget. Sinong ibang maingay na congressman? Si Miao Miao lang. Kaya pinarusahan na si Miao Miao. Sinuspindi nila para hindi makasali sa scrutinize ng tinatag na bicameral conference committee budget. Palusutan na naman kayo dyan. So sabi, papakinggan natin yung sinasabi ni Gabriel Singson. Kaya gusto ko nga kantahin sa inyo. Kayang mga nakaupo, tigilan nyo namang maupo. Ay nako. So ito ngayon. Tingnan natin yung sagot ni ang sagot ni Babe Singson. Pakinggan natin. Nawa ko si Babe Singson po para malalaman ninyo ay tao po siya ni Noynoy Aquino. Kaya gano'n siya ka-trustworthy. Mataas po yung respeto sa kanya. At sa panahon niya, natapos niya na yung flood control na plano, hindi naman napatupad ni Duterte. Mga tao kasi na Duterte ay kani-kanya din. At may COVID. Siyempre, pwede natin sabihin, may COVID kasi. Pero pagdating naman sa panahon ni Marcos, nag-imbento, maraming ginawang imbento. Inventor talaga to. O bago ko itugtog yung sabi ni Singson, nag-imbento sa anong ginimbento nila? Nag-imbento sila ng ghost project. Sa panahon ni Duterte, sa panahon ni Gloria, panahon ni ERAP, panahon ni FBR, panahon ni Cory, may project ginagawa kahit substandard. Panahon na lang ni BBM, napakarami. Ilan doon? 400 at almost worth 300 billion ang ghost projects. Matindi, grabe. Bakit ganun katapang? Gumawa ng proyekto na hindi ba lang tinayo? Isang dahilan. Ang boss ang nag-assure, sige gawin niyo, ako bahala. Ang boss na yung nagsasalita sa kanila si Romualdez at saka si BBM. Gumawa kayo ng krimen, ako bahala. Ganun po ang nangyari sa panahon ni BBM. Sa panahon ni BBM lang nang naging baboy itong DPWH. Baboy ang usapan sa lahat. Naging matapang gumawa ng krimen. Kumbaga tawag niya impunity. Tawag sa English. Pakinggan natin ngayon si Babes Dizon. Pakinggan natin. What we wanted to convey was ICI as it is today does not have enough powers. Walang power. Ibig sabihin sa batas, hindi binuo ng batas, hindi siya ginawaran ng batas na magkaroon ng kapangyarihan. Ano ba kailangan ng kapangyarihan ng ICI? Number 1, kapangyarihan na sila na lang magkakaso direkta. Hindi na sila dadaan sa ombudsman. Kasi pag dumaan pa sa ombudsman, yayariin pa ni Boying yan. So, kapangyarihan sa hire ng mga abogado na gagamitin nila. Kapangyarihan sa pagsumiti ng kanilang sariling budget doon para ilalagay sa NEP, National Expenditures Program. So, kapangyarihan sa pagkulong sa sinuman ang hindi sumunod sa kanilang patawag. Contempt powers. Yan pinaka-importante sa lahat.
So, una, kapangyarihan na sila, dapat ay may kapangyarihan na magkumaso. Number 2, kapangyarihan na may magkaroon sila ng disposisyon o kapangyarihan na gumasta. Gumasta ng mga equipment supplies nila, school supplies, office supplies, kapangyarihan sa pag-hire, pagkuha ng mga abogado ng sweldohan nila. At kapangyarihan, pinaka-importante sa lahat, so, na magsampina sa kahit sino na kung hindi sumunod, pwede nilang desisyonan na ipakulong kagad. Yan ang pinaka-importanting kapangyarihan na hindi binigay sa kanila. Kaya, pakinggan natin si Babe Singson. To be able to execute as quickly as we can what we need to do. Hindi nila kayang gawin ang gusto na gawin. Wala kasi sila kapangyarihan sa batas na bibigyan ng ganun. Okay, salita pa siya, kinumpara. And that's why I am appealing to members of Congress, both the House and the Senate, ipasa nyo na yung IPC, Independent People's Commission at the Senate level, and the ICAIC, which is at the lower house. Ang problema niyan, Sir Gabe Singson, Gabe Singson, ang problema niyan, paano gagawin ng mga congressman yan kung sila iniimbestigahan? Hindi nila gagawing batas yan. Parang kagaya rin yan ng political dynasty, ayaw na gumawa ng batas sa political dynasty kasi sila rin maapektuhan. So para kang nanghingi sa Dracula, huy, huwag ka uminom ng dugo. Ganun na nangyayari. Sige, idiretso pa natin. They committed that they will pass it before the end of the year. So hopefully by the end of the year, we will now have a much stronger independent commission with proper powers and authorities that ICI does not have. Now, because precisely of the long legal process, we had to resort to administrative measures. That's why Administrative measure, mga remedyo na lang. we have been meeting with some 20 government agencies that have some administrative remedies. For example, classic example, the Philippine Competition Commission. They can penalize bidders that are involved in bidding of rigs. At first instance, 100 million, growing all the way to 250 million for every rig bidding. So the other one would be for forfeiture of assets, freezing of assets, yung mga air assets included, as well as under declaration of ITRs of corporations. Hindi nakikita ng BIR dati yung total amount of contracts except what is submitted by the corporations as their income tax. So you must have heard of BIR running after back taxes and penalties. So with that, there's now in place, with the initiative of Chairman Andy Reyes, the creation of a technical working group that met, I believe some of you were present during the early portion of the TWG, where all the agencies are agreed to deadlines. So, ibig sabihin lang, mahabang kwento ni Babe Singson, ulitin ko, pinaka-shortcut lang ibig sabihin, wala silang ngipin para sa mga kawawang kuboy. May baril nga, walang bala. May bulsa, wala namang pera. Ganun po ang sitwasyon nila. Ano naman ang ibig sabihin yan? Gusto lang talaga nila na nilagay lang sila ni BBM dyan na tao-tao. Para kunwari sabihin na siya seryoso. Pero katotohanan, hindi siya seryoso. Kasi ang katotohanan ng buhay, kapag binigyan mo ng kapangyarihan na tama ang ICI, kahit
si BBM ay kayang suwagin. Kita mo, ayaw na nga ni Pulong pumunta kasi wala naman kayong kapangyarihan eh. Pero ito naman si si Sandro, pumunta, pakitang tao lang. Yan lang po ang masasabi ko. Kaya pwede kong sabihin, kakanta lang ko, Ang kawawang cowboy, may baril walang bala, may bulsa wala namang pera. Yan ang nangyayari. Gusto po, disenyo po ni BBM yan. Create kayo ng create para palabasin na kunwari, galit kayo sa korupsyon. Parang si Duterte, galit ako sa droga. Di ba? I hate drugs. I hate corruption. Ganon naman sabihin ni BBM. Kasi hindi siya pwede mo sabi, I hate drugs kasi nabangag naman siya. Yan, prangka-prangkahan istorya. Prangka-prangkahan istorya, nahuli ka na doon. Totoo po yung sinabi ni Saldico. Kaya yan ang dahilan kung bakit ayaw niya bigyan ng pera ang ICI. Ayaw nila, kunwari, gusto niya pero may sikretong utos sa kanilang mga congressmen niya, saka kay Soto, oy, huwag kayong magpasa ng batas na bigyan ng kapangyarihan ng ICI. Baka susungayin tayo niyan o susumagin tayo. Diba? Ganun ang katotohanan, BBM. Ayaw mo na palabas. Nahuli ka na. Ito, ang una kong rason kung bakit nahuli ka na. Si Saldico po ay hindi po nagsisinungaling. Isang kasinungalingan lang nakita ko dyan ang ginawa ni Saldico. Yung sabihin niya na wala siyang kinita. Utot mo, Saldi. Marami ka pong kinita. Kahit sabihin natin na utos ni BBM yun na magbibigay ka sa kanya sa kota na 2 billion, parang kagayang police style na yan. Kung sinong hepe sa region, magbibigay lahat ng kolektor ng mga pulis. Ang mga kolektor ng pulis po, parang si Saldico. Marami na pong mga kolektor sa mga pulis natin. Ha? Pag pumasok ang isang PNP chief, halimbawa, ito si Kwan, dati si Nicolas Torre. Marami na yung mga nakaabang na mga pulis na walang ginawa sa buhay kundi mangulikta. May bidding din yan. Kung ang flood control mayroong project, mayroong contractors, ang PNP po, para po sa mga tara-tara, kukunin sa mga galing sa sugal, galing sa binibigay ng mga nightclubs, ginibigay ng galing sa mga kay Bong Pineda, mga kanyang high alay. At galing, ang higit sa lahat, galing sa droga. Yan po, marami dyan sa kada region. Tapos, nagkukompetensyahanan pa yan. Sabihin yan, malapit ako kay Hepe, kay General ganito, lalapit siya kayon. Gusto niya tirahin tong isang kolektor din. Dami po kolektor dyan. Ang tawag kong pagdating sa PNP, kolektor. Pagdating sa DPWS, kontraktor. Pareha lang may UR sa dulo. Ganun po kalakaran sa Pilipinas, ladies and gentlemen. Ngayon, ito, sinadya ni BBM yan na hindi bigyan ng pondo para hindi magkaroon ng kapangyarihan na madiscover siya. At totoo po ulitin ko lang ang sinabi ni Saldico. Bakit totoo? Una, kasama siya sa nang ginagawa pa lamang ang krimen. Pangalawa, ang kanyang testimonya po ay na pwede mong idugtong na suportahan ng testimonya ni Gutesa na mga maleta-maleta na pera ang tinatanggap sa kanyang bahay at ibinibigay sa bahay ni Romualdez at sa bahay sa opisina ni Bongbong Marcos. At yan naman ay nadudugtungan, nasuportahan ng mga testimonya ni Bryce Hernandez sa mga pera na naghatid sila sa bahay ni Saldico, doon sa Horizon, sa BGC. Kaya totoo sinasabi ni Saldico. So, totoo rin yan na suportahan ng statement at ni Henry Alcantara. Sa lahat po ng testigo sa ngayon na pwede mong gamitin para sabihin na nagsasabi ng malakas ang katotohanan ay walang iba kundi si Henry Alcantara. Bakit? Kasi si Henry Alcantara po ay nagsauli ng 100 billion, 110 million cold cash. Ibig sabihin, totoo itong sinasabi niya. Ang hindi lang din totoo kung magkano. Ha?
Ang hindi na totoo, magkano ba talaga? Engineer. Pero sa pagsasabi na nagbibigay sila, nagde-deliver sila kay Saldico, totoo yun. At saan ba naman dadalhin ni Saldico kung deliver sa kanya? Kaya ba ni Saldico na itago yun para sa kanya lang? Hindi pwede. Kakatayin siya ni BBM. At kaya ba niyan na si Romualdez lang ang kanyang kausap? Hindi pwede. Kailangan kausap niya rin si BBM. Tapos ito naman si Lacson, nang hihit-hit naman, hinihit-hitan niya si BBM, ako patakbuhin mo sa 2028 na presidential candidate. Ako bahala sa iyo. So para maniwala si BBM sa kanya, suportahan siya ni BBM sa 2028 election na kanyang pagtakbo pagka-presidente, ay kailangan magpakita siya ng kagandahan para kay BBM at matutuwa naman si BBM. Kaya gumawa ng kwento si Senator Lacson na totoo yung sinasabi ni Saldico na 100 billion na pinapasingit na pundo, 100 billion. Pero ang gumawa nun, hindi si BBM. Na kunwari na lang, nakikita natin na galing kay BBM kasi sa opisina niya nang galing. Sinabi niya, pero ang totoo nun ay si Bersamin ang nagpapakana nun at saka si Amina Pangandaman. Ito mo, naninira pa si Lacson ng ibang tao. Kaya ba ni BBM, kaya ba ni Bersamin yun? Hindi po. Kaya ba ni Amina Pangandaman yun? Hindi po. Tanging si BBM lamang ang pwede. Pero mo, nung pinasok, inamin yun, totoong insertion sa Bicameral Conference Committee, 100 billion. Nung in-insert, malalaman din ni BBM kasi siya pipirma sa panghuling pirma sa budget. So, hindi niya pipirma kung nakita niya na ayaw niya. The fact na pinirma niya, ibig sabihin, sa kanya nang galing ang utos. At nang pinirma niya rin ang mga lahat pinapasingit ni Sandro Marcos, ay pinirmahan niya rin. So, ibig sabihin, may blessing din sa kanya yung 50.9 billion na siningit ni Sandro Marcos. At sabi niya, magtatanong siya, bakit may project daw siya sa Davao? Hindi naman daw totoo kasi congressman siya sa Ilocos Norte. Shit, may tinatawag nga parking Pinaparada mo sa pangalan ng ibang congressman. Pero sa iyo yan. Ganon ginagawa mo. Kunwari ka pa, nag-explain na nga sila ni yung ibang mga congressman dyan, nag-explain na nga pati si Lacson nag-explain pati si Toby Chanco nag-explain. Kunwari, hindi isparjik ko yan. Pero nakapangalan sa Davao, pero akin yan. Di ba, narinig mo nga sabi nga Congressman Leandro Ligarda Libeste, isang parang Gen Z na congressman, ay namimili pa nga, nagre-resell si Congressman Edwin Garjula na matakaw, pinakakawatan na Batanggenyo sa balat ng lupa. Binibili niya sa mga congressmen ang kanilang project. Kung bigyan kita ng 15 million, akin na lang project mo. Ako na balang bahala maghanap ng kontraktor. See? Kaya, tinatanggalan nyo, hindi nyo binibigyan ng totoong kapangyarihan at pera na magagamit itong ICI sapagkat kayo ang susuwagin yan. Hanggang dyan lamang at magandang gabi po sa lahat. Tama si Noah Silva, tanga talaga yung mga ito. Hindi ko lang alam kung ako sinasabihin na tanga. Eden Twist Vlogs, ginawa. Tayo mga hindi nakaalam. Joey Alexis Padilla, sayang si Atsek Amina. So mataida babae, miyakataid. Si Amina. Mag-ibig sabihin miyakataid, salitang Maranao po yun. Magandang babae, tapos ganunin lang nila. Si Jenny Bumagat, si Toto, no audio? Wala ba kong audio? Baka mahina lang Jenny ang ano mo. Meron naman po akong audio. Meron po akong audio. Baka mahina ang internet mo. Mag-replay ka na lang. Para baka mahina, mamaya malalakas internet. Eden Twist Vlogs, tumpak yan, sir. So, Joey Alexis Padilla, good evening po. Dr. Toto, sir, nakapanood ng live news. Salamat po sa pag-abang sa akin. Edgar Nacion, sa Dr. Toto, good evening po. On and off po ang audio ninyo. On off ba ang audio ko? Uli ng live news. Salamat po sa pag-abang sa akin. Edgar Nacion, sa Dr. Toto, good evening po. On and off po ang audio ninyo. On off ba ang audio ko? Mukhang hindi naman. Mahina lang siguro internet sa ngayon.
So, BCBs, may revelations today si Attorney Harry Roque. Sana panoorin ko pagtapos ito. Black lahat. Kaya nagpresenta si Charis sa ICI kanina para magpa-imbestiga dahil kung itong si Kawawang Kuboy ay nandyan pa, sigurado hindi na si Kawawang Kuboy pipirma niyan. Aldin Soliano, mag-ingat ka, attorney. Opo, mag-ingat po tayo. Magandang gabi po, sir. Dapat na maalisan na sila dahil nakaisip na adiktos. Okay. So, Emilia Mercado, dapat ang Supreme Court mag-create ng independent okay. Tapos, Merlands Forever, gusto talaga nila tabunan ang balita sa trillion knockout torre. Ganun po ang gusto lang gagawin. So, Fernando Distaho. Fernando Distaho pala. Tama po kayo, Toto Tirador. Halos niluloko na lang ang mga Pilipino itong si Marcos. Maraming kalokohan ang gusto lang sa bansa natin. So, Argo, host, nawawala minsan audio mo. Ganun ba? Confirm ba? Nawawala. Okay. So, paki-replay nyo na lang kasi sa suspect ko, sa ano yan, mga may darating na bagyo kasi. Kaya humina yung internet natin. Dr. Kausing, bakit kailangan bigyan ng porsyento ang mga congressman every time may project sila sa kanyang distrito? Di ba may sweldo sila? Diyan mo makikita ang tanong mo bakit. Ito po ang dahilan. Kasi ang congressman, sila po sila nagpasingit ng proyekto para sa kanilang distrito. Pangalawa, dahil sa kanilang kaisipan na sila napasingit, may lakas loob din sila ngayon sabihan sa ang mga district director, district engineer nila. Akin yan, kaya bigyan nyo ko dapat yan. Pati mga contractor sila nagdidikta. At itong mga district engineer naman, may kakayahan naman sana ito na tumanggi. Pero hindi rin sila tumatanggi kasi sabi nila, binibigyan din sila ng porsyento. Okay, so ibig sabihin, kamutan po ng likod. Tapos bahala na si Batman ang gagawin nila. Miss Daisy, good evening. Tapos sa Trakausing, hi. Ferdy Pinto, Senior. Mercado Cafe, Engineer Toto, good evening ho. Bakit lahat na nangyayari sa administrasyon ngayon ay dinadawit? Lagi kinakabit kay Duterte, kay Sara o kay Digong. Si Digong ano na sa kulungan. Kawawa naman yun, sinisisi pa. So Crazy Logs, watching from overseas, Canada. Salamat po, Yamski. Hello Sir Engineer Toto, watching from Barangay San Isidro, Sukat, Parañaque. Wow, okay. Magkumain muna kayo sa Tiyo Paeng. Okay, hello Engineer, watching from, yan pala napanood, nabasa ko na, hi, hindi niya nakaya ang pagsinungaling. Totoo po kayo. Bahar ang hila habang papalapit ang Pasko, lumalayo naman ang pera, grabe. Joe Vlogs, Southers TV. Absolutely. Ang pugi ay si Bato naka-live. Ako pala tinutukoy mong Bato. Bakas Quarter. Marcos resign, bagsak piso, walang infrastructure project. Sa totoo lang hair follicle test, wala akong hair eh. Bakas Quarter, Marcos resign. Tapos Amic TV4. Dr. Toto kasing budol yung appearance ni Sandro sa... budol ngayon. Alata naman eh. Tapos si Bahar Anghela, Sir, good evening. Nice to see you and hear you again. Salamat po, Bahar. Tapos si Isagani Mindiola, ginagawa lang nila silang tuta, sunod-sunuran. Tapos si Beritna Spears, good evening, Attorney Engineer Dr. Toto, watching from Daet, Camarines Norte. Ay, salamat po, Berit. Amic TV, may ICA, walang staff, may office, walang gamit, walang sapina power. Yun ang kawawang Kuboy nga eh. Tapos, Thomas Esplana, good evening, Attorney Toto. Kasing dapat mag-resign silang lahat. Gutom na BBM ang Pilipino. Okay. Sino pang iba? Tapos si Dencio Berador, good evening po, Idol. Joey Alexis Padilla, yung audio po ninyo mahina at lalakas. Ganun ba? Hindi ko alam bakit ganito. Bakit? Bakit kaya?
O, baka lang po sa mahina lang internet talaga ngayon. O, tapos, Emily, keep exposing the truth. Lilibeth, yan sir, nawawala na audio niyo po. Manawala din. Pero sa aking monitor, hindi sila nawawala. Ang magtiyuhing Bersamin, Mina Pangandiman at Cabral, bakit hindi pinapatawag? Oo nga no, bakit hindi pinapatawag pa ngayon? Bing Liwag, yes sir, on and off. O sige, ulitin nyo lang, pakireplay nyo na lang po. Sigurado ako na kulang na talaga ang signal ng internet natin. Randy Pabulino, hi to from Malaysia. Oy, salamat gatang kay Randy Pabulino. Tapos si Gloria Singer, Dr. Toto Kasing Buisit na Administrasyon, Ju Alexis Padilla, sana po mabago na ang matapos ng taon. Uy, hinahabol dapat 2028 na. Ivy Balen, katoto, ngayon kulang medyo nagustuhan ng vlog. Ngayon kulang nagustuhan medyo, ganun ba? Gustuhan mo na, tuloy-tuloy na. Virgie Piquero, Romel Bengso, Naimbang Ravim, Tirador, Dr. Toto, Pastor, Rodi Rabi, okay na po siya ngayon. Okay na ba ngayon? Arnel David. So, okay naman ang boses niyo po. Yamski, Sir Dr. Toto, anong landmark na po malapit yung restaurant? Malapit na sa San Isidro, di ba? 8227 restaurant sa Tio Paing. So, malapit yan sa i-play natin ha, basta delay. Pretty Boy Ugly, tama talaga at kawawang kuboy na ang tagahugas lang sila dahil ipapasa naman kay Bonjing. Si Bonjing naman ang lalong tatapos ng paglilinis. Tapos Pastor Rodi Rabi, Romel Bengson, Ghost Investigation, ang hearing ni Sandro. Yung nga. So, ipi-play ko muna rito po yung yung ng Tio Paing. Tulukan nyo lang yung aking inaanak. Kasi sabi niya sa akin, Ninong, mukhang titigil na kami na negosyo namin. Kasi wala mahina talaga kita sa Pilipinas. Pero happy birthday kay pwede niyo mapadalhan si Attorney Abad. Birthday, regalo ko na lang yan. Ako na lang magbabayad. Si Attorney Ambit Abad. Birthday, happy birthday sa gitar yan. Kaparehas ko sa gitar yan. Happy birthday, Attorney Ambit Abad. O yan. Padalan, sagot ko na ito. Bayad ko na ito. Regalo sa kanya. Ibigay mo ka sa akin ang address mo. Text mo, mag-order ako, papadala ko sa iyo. Itong Tio Paing. O, yan po mga pagkain nila. Tapos, pwede kong i-play yung iba. So, ang number po nila, 0945-591-8688. 8688. 591-8688. 0945. So, Globe Line ito. So, ang kanilang email address, tiopaings@gmail.com. Yan po. So, pwede tayo magbigay naman. Siguro may mga ito naman, may mga maliitan silang orders. May maliitan silang orders. Ayaw ko lang i-sound. Okay, so tapos hanggang dyan na lang, no? At maraming salamat sa inyo. Bahala na kayo dyan. O, yun, mga inanak ko. Sige, be strong. Kahit na mahina ang kita ngayon sa panahon ni BBM. Kasi ang pera po, naipon sa bulsa ng mga iilang mga contractors. Kay BBM, sa mga politiko. Kay BBM, kay Romualdez, at saka ilan, kay Saldico. Naipon sa kanilang bulsa, kaya hindi umiikot. At isa pa, maraming mga construction workers na wala na pong trabaho ngayon dahil tinigil na ang flood control project. So, maraming salamat po. Maraming salamat sa iyo. So Arnel Davida, ulit na lang po, paki-replay nyo na lang. Perporio Serrano, Luis Bingson. Good afternoon, Dol Toto. Bagtik yung attire mo. Louis Vuitton po ito, Louis Vuitton. Pero Louis Vuitton ko po, si Luis Bingson, Louis Vuitton po.
Ang ano po niya ay, sige lang, ito regalo na sa akin ng aking asawa, mahal na asawa. Sige, hanggang diyan lang po. Magandang gabi po sa inyo lahat at babalik po ako. Titirahin natin ngayon mas malaki. Ha? Mas malaki ang babanatan natin mamaya.